Binabati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Ito po inyong lingkod, Terry Alpa. Isang oras po tayo magkakasama-sama. Siyempre bago pong lahat, batiin natin ang ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Ito po ang bantay at kasangga ng OFW International. Siyempre po, sa panguna po ng ating founder na si Albert Wanson. At bago lahat, congratulations po sa ating bantay at kasangga, Dubai chapter, na si President Chapter Kuya Art Saragosa. Siya po ang tinatawag na Yorme ng Dubai. Congratulations na igihan nyo. Kasi first time po na magkaroon ng chapter dito sa Dubai, ang Bantay Kasangga. So ayan po, maasahan niyo po sila rito, yung mga OFW na nandito sa Dubai. Ayan po ang grupo natin dito, kung saan ay ano man yung kailangan yung tulong, advice, hanggat makakaya ni Yorme, nandyan siya. Congrats po sa inyo. Okay, ayan. Medyo meron tayong kasamang artistahin dito sa ating tabi, pero wala po tayo sa talk show kasi sa kasalukuyan ay narito pa rin po tayo sa Dubai. At batiin rin po natin ang ating mga sundalo. Hello po sa inyo mga sir. Sa ating pong technical side, siyempre mga sundalo rin po yan. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating programa. And ayan na, pakikilala natin, medyo masasabi ko, no? Pero siguro, bago niyo malaman kung sino itong nasa ating tabi, panuorin niyo muna po itong ating pakikita sa inyong video at saka nyo bigyan ng judgment ang ating kasama ngayon na mamaya po ay ipakikilala ko. Okay, go ahead, Ted. Napanood ninyo ang napakaganda at very exciting. Kasi ako mismo, pag nanonood po ako nito, mga paborito kong to, yung mga WrestleMania, yung mga panahon ni Hulk Hogan. Kaya ako talaga mismo napapasigaw. So kanina po napanood nyo, naniniwala ba kayo na yung napanood nyo yun isang Pilipino? Nakita nyo kung paano siya talaga na lumulon na ginahagis. At ngayon po ay para naman malaman nyo at makilala nyo siya ng gusto, eto na po siya. Okay. Yan. On my left corner, weighing 188 pounds and 3 extra rice. Sure. Rice pala ba yun? Naku ha. Excuse me. Ganyan lang talaga. Natural lang yan. Ulit. Take to tayo. On my left corner, weighing 188 pounds and 3 extra rice short, bested by the power of the Chicken Joy, is your pinball out boy of the hour from Cavite, Philippines, your overseas Filipino wrestler and Dubai, UAE, none other than
Kuya Bert! Alright. Palakpakan po natin si Kuya Bert. Hello, Kuya Bert! Hello Kumusta po. na? Maraming salamat sa napakagarbo niyong pagpapakilala sa inyong mga listeners at mga viewers ng ating programa ngayon. Thank you po for So, nabigla ako. Na ako ay maging isang referee ba tawag doon? parang MC. MC. Opo. Oo, kaya medyo nag-take you ako. Pasensya na kayo. Hindi tayo sanay. Anyway, paborito ko to ever since when I was in Dubai year back, no? Merong wrestling talaga dito na talagang ganyan yung ginagawa. Ako talaga #1 fans nila. Pero ngayon nagulat ako kasi nakilala ko ang isang Pilipino para bang, wow, Pinoy wrestler. Talagang pero kilalanin natin siya kasi kanina napanood niyo kung paano itcha-itchahin, yung terms natin, hagis dito, hagis doon. Talagang kita mo na kayang-kaya niya nabunuin yung mga ganung kalalaking kalaban niya, di ba? Okay, Kuya Bert, ano ba ang tunay mong pangalan? Okay, ang tunay kong pangalan talaga ay Bernard Edward de Guzman Jr. Kaya po ako tinawag na Kuya Bern dahil sa kuya na ang ibig sabihin ay nakatataas na kapatid. Panganay kasi ako sa magkakapatid and panganay din ako sa magpipinsan at lagi nila akong tinatawag na kuya. At yun yung ambag ko ng pagiging Pilipino sa industriya ng pro wrestling. Wala tayong masyadong Pilipino talaga na ini-embrace ang pagiging Pilipino sa pro wrestling. At kilala nyo naman si mga tulad ni Batista, half Filipino pero more on Amerikano sila. Si PJP, kung familiar man kayo, tawag siyang Pinoy boy sa Japan pero hindi siya marunong mag-Tagalog. So, at ang Bern, dahil lumalagablab ang puso ko kapag ako'y lumalaban at lagi kong inaalay ito para sa mga manonood at sa mga taong naniniwala na may kakayahan ako na ipaglaban ang aking pinaglalaban. At yun po ay pinaiksing pangalan ko, Bernard. Ayun! Marami tayong magiging katanungan kay Kuya Bern. Dito muna, bilang OFW, saan ba yung kauna-unahan kang bansa nakapunta? Sa pinakauna po akong nakapunta ay sa UAE na po, diretso. Yes. Noong 2014 po, ako ay nag-aaral ng master's ko. Pero nagkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho ako sa Dubai dahil nandito po ang aking tatay at ang kanyang mga pamilya. At ako'y tumira sa kanila at naging manggagawa po ako na mula alas 8 hanggang alas 6. Ako po ay nagtatrabaho paulit-ulit hanggang sa natagpuan ko na lang ang wrestling sa kalagitnaan ng aking pagiging manggagawa dito sa abroad. Wow! So, ibig sabihin, yung first time mo rito na bilang OFW, ikaw ay isang manggagawa. Opo. So, ano yung trabahong ginagawa mo noong panahon na yun? Sa umaga, ako po ay isang business consultant. Ginagawa ko na po ito mula nung ako ay dumating dito sa Dubai. Ang business consultant ay sila yung naggagabay sa mga investors, sa mga businessman mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sila ay tinutulungan namin na mag-set up o gumawa ng kanilang negosyo dito sa UAE. So yung mga paglisensya, sa paggawa ng mga visa, kami po ay tumutulong sa mga ganong klaseng bagay. Yun po yung aking trabaho sa umaga. Ayun! Parang medyo yata malayo yun Yung sa pagiging wrestling. So sabi mo, bigla ka na lang nagka-interest dito sa wrestling. Bakit? Ano ba yung nakita mo na parang na-inspired ka? Uy, magaganito ako. Parang masyadong challenging yung ginagawa niya. Nakita niyo naman, di ba? So ano yun? Ano na yung parang naghimok sa'yo na ito ang kailangan kong gawin? Sa makatotohanan po ay nung una ay hindi ako naniniwala sa pro wrestling dahil alam naman po natin na sa ating paglaki, akala natin totoo sila, pero nalampala natin na ang magkaaway sa isang ring ay magkaibigan pala sa backstage, parang mga artista. Yes. At dahil sinubukan ko lang siya at nagustuhan ko siya dahil meron siyang acting na ginaganap. At para sa akin, isa sa mga pangarap ko mula nung bata ako ay isang maging artista.
Revelation. Aba, hindi naman po imposible na siya mag-artista. Kasi artistahin naman yung dating niya, di ba? Yun nga lang, larangan ng wrestling. Okay, yan, pumasok na po tayo. Nagka-interest siya, na-inspired siya. Ngayon, paano mo ito sinimulan? Ano ba yung mga naging training mo? Medyo mahirap ba siya? Kasi sipin mo na lang yung pinapanood namin, kung paano, siguro kung ako yung binabalibag na yung bali-bali. Pero si Kuya Bern, tingnan nyo, sa malaman natin, ano ba yung mga technique o sikreto ng mga pabali-baliktad na nakita nyo kanina. Go ahead. So, ang mula nung nagsimula ako noong 2018, ang madalas naming tinetraining ay ang aming cardio, which is ang aming puso, Okay. dahil madalas kami tumatakbo, tumatalon, at hinahampas ang sarili sa lapag. Ang aming punto talaga ay magbigay ng entertainment sa mga manonood at ingatan ang aming partner sa ring. Kumbaga, ito I po ay see. isang teatro na improvised, kumbaga, na kung saan kami ay may pinapakitang pakikipagbakbakan sa isa't isa. Subalit, kailangan namin ipakita na kami ay galit. Kumbaga, para po kayo nanonood ng I see. telenovela. Oo. So, ibig sabihin, pati siguro yung galit mo, medyo may training din yun. Meron po. Sige nga, paano ba yung sample ng galit sa ring? Kailangan po, importante, ay ang facial reactions. Kapag tumitingin po kayo, maganda po na na-emphasize yung kilay at bawat kumpas ng katawan, kailangan malawak po. I see. Opo. Oo. So, paano yung galit ka? So pag galit po, kita ka, ang kaaway ko. Para kang inagawan ng chicken joy. Akin yung chicken joy ko! Akin na! Ako talaga, hindi mo ba ginagawa yan sa iyong asawa? Baliktad po. Baliktad. Pwede Okay, biro lang ayun. Nakita nyo, pati sa facial expression, sa pananalita, talagang, diba? So ngayon, yung tungkol naman sa bali-balibag ng bawat isa. Ano ba yun? Ano pa nung training ang ginagawa nyo ron? Sa pagbabali-balibag, kinakailangan po na matatag ang ating katawan. Kinakailangan po talagang pumunta ng gym para mapalaki ang muscle natin dahil yun po yung body na pumoprotekta sa ating katawan. At kailangan din po namin matutunan na bumagsak ng 100 beses para masanay kami. At kapag kami ay nandun na po sa mismong entablado, kaya kaming ibagsak ng mga 5 beses. Yeah. Okay. So, ang unang training sa inyo, yung kung paano kayo bumagsak sa mga inyong sa mga floor na sabi nga malambot naman, di ba? Pero kahit na malambot yun, syempre kung hindi ka marunong sumunod, talagang magkakabali-bali ka ron. Ano ba ang technique doon? Ang technique po doon ay magtiwala sa iyong partner. At hindi lang yun, kailangan ay parati kang uma-attend sa training para malaman mo kung ano ang tamang bagsak at malaman mo rin kung ano ang tamang paggabay sa taong iyong ibabagsak. Ayun. So, ibig sabihin, halimbawa, yung pinakita natin na ihahagis kang ganyan. So, alam mo na yung mga movement na gano'n. Alam na natin. Parang dance step yan na Opo. gumanong ka, sumunod ka rin. Kung hindi, mabali yung buto mo. Oo. Subalit, nais ko rin po lamang idagdag na may mga pagkakataon, kadalasan po ng pagkakataon, kami po ay nag-i-improvise sa script. Meron po kaming tinatalakay na mga bagay na dapat namin gawin sa entablado, pero minsan hindi namin nagagawa yon dahil may na-sprain ng leg, merong unforeseen aksidente na nangyari. Ngayon po, paano namin maidadala yung aming performance safely, pero nakakabilib pa din tignan. So, dun po pumapasok ang pinaka-challenge namin bilang mga professional wrestler. Talaga na. Siyempre, minsan di mo inaasam, binalibag mo siya, merong parang nabaluktot sa kanya, magiging iba na yung movement. Opo.
hindi mo na pwedeng gawin yung next move mo na kailangan pa ulit siyang ibalibag dahil meron ng parang... Opo, kailangan po natin kasi ingatan ng isa't isa sa entablado. After all, isa po itong, sorry po, Sige. isa po siya talagang form of entertainment lamang. Ayun. Okay. Ito yung ating tanong. So, after ng mga practice, training, ano ang experience mo sa kauna-unahan mong show sa mismo sa ring? Ano yung experience mo? Siyempre, first time, Go. Ipakita po natin sandali ang clip na to mula noong 2018 na ako po ay pinakaunang nag-wrestling. Sa harap po to ng mga tao sa isang parang maraming basketball court sa Dubai. At nakakakaba po siya. Pero dahil ako po ay may experience ng mag-perform sa entablado dahil ako po ay may banda mula nung ako po ay 15 years old hanggang sa ngayon, nag-perform pa rin ako. Wala po masyadong kaba sa tao. Pero ang kaba ko ay kung papangalagaan ko ba ang safety ng aking partner, may magre-react po ba sa mga bagay na gagawin ko, may magiging pake po ba ang tao sa bawat action na ginagawa ko. Dahil kung wala po, hindi ko ginagampanan ng aking responsibilidad bilang isang entertainer. So yun po yung pinakakaba ko noon, unang salang ko po. So, ibig sabihin, bago kayo sumalang talaga dun sa ring, kayo ba ay nag-practice yung mga katunggali? Sa setting po namin ngayon, sa kalagayan po namin ngayon, opo, kami po ay nagpa-practice. Pero sa high level, yung mga tipong WWF na po, dahil sobrang busy po yung schedule nila, hindi na po nila napapractice yung mga galaw. On the spot po nilang pinag-uusapan yun. Wow. Walang practice, salang po kagad. So yun po yung aming goal na makamit. Ayun. So, bali, ano ang tawag dyan sa inyong ginagawa? Di ba, meron kayong mga naka-schedule ngayon ng mga show, event, Ano ang tawag sa inyo? Ang tawag po sa amin ay WrestleFest DXB. Yun po yung show na kaisa-isang wrestling promotion sa United Arab Emirates na kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang cities dito sa UAE ay nagtitipon-tipon para lang matunghayan ng aming show. Minsan nga po yung mga taong taga ibang bansa, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, dahil hindi ganun kalaga na pang wrestling sa kanila, talaga lumilipad pa po sila para lang mapanood kami. Talaga? Naku, sayang naman. Mamimiss ko yata yung next ninyo, Don't worry, pabibigyan ko po kayo ng tape kapag anyway, mapapanood natin yan sa YouTube o Okay, so ayun, natatapos na tayo doon sa unang mong wrestling, yung unang pagkakataon na nakipagbuno ka. Ano ba yun? Paano na nag-judge yung talo o yung nanalo? Paano binabasihan? Ang panalo at talo ay hindi nagmamatter. Hindi talaga po siya importante sa larangan namin ngayon. Ang pinaka-importante po ay may pake po ba ang mga nanood sa kung sino ang nanalo o natalo. Kung ang tao, for example, ako po ay may kalaban na masama ang kanyang persona at natalo niya ako at naawa ang tao sa akin, nagalit sa kanya. Nagampanan po namin ang aming role at mission accomplished kami doon. Pero kung nanalo man ako at natalo ko yung masamang kalaban ko at walang pake ang tao, wala rin pong katuturan yung ginawa namin. Ayun, so ang audience pala ang mag-judge kung successful yung inyong naging show. So para pa lang yan yung nung araw yung pinapanood nga namin, yun nga, yung si Hulk Hogan, si Undertaker, si Bob, yung BB, ano ba yun, yung Bumblebee ba yun? Yung Hindi pa po ako pinapanganak nun. Yun yung araw dito sa Dubai na pinapanood ko talaga. Kasi nung time na yun, wala pang gaanong mga palabas. So talagang sabi ko, grabe, ganito pala to, ganyan. Alam mo, ang mga nasa isip namin na mga nanonood, totoo. So ito ngayon, nalaman namin na isang lang pala siya, show na pinasasaya lang yung mga tao. Opo. So yung, alam mo ba, yung mga local din dito na nasa Dubai, talagang na-addict din sila sa wrestling. Minsan, nakita ko sila, nandun sila sa buhangin, sa disyerto sila nagpa-practice, nagre-wrestling sila.
So, lahat ng mga yun, iniisip din na totoo yung nakikita namin. Pero, pinagtataka lang namin, ba't walang dugo? Ano ba yung lakas ng suntok? Wala ka makitang blaka yung ano pa man. So, ganun pa man. Ngayon, syempre, high-tech na tayo, siyensya na. Nakita na natin yung behind, ng itong mga show na to. Ganun pala yon. At saka ito yung, ikaw ba yung talagang unang Pilipino? Kung kung isipin po, meron pa pong isang Pilipino dito na nauna bago po ako, noong 2017 po yun. Isa po siyang, pangalan niya ay Nikki Fierce. Pilipino siya? Pilipino po siya. Pero sa kasamaang palad, kinailangan niya umuwi ng Pilipinas at hindi na po siya nag-wrestling ulit. Ayun, okay. Pero ngayon po, I have to add na meron po kami isa pang pro wrestler sa Pilipina. Wow! Isa pong bata na 19 years old na nagngangalang Roxy. At siya po isang skater na dalaga at nakikipagsabayan, nakikipag-wrestling din sa mga kapwa ko lalaki. Wow! Grabe yun lalaki sa babae. Opo. So, tayo sa kanya, no? Halimbawa, ikaw yung natapat doon, parang makakayanan mo bang ihagis yung babae? Yun nga po doon po ako nahirapan. Dami pong nagsasabi na, ba't hindi kayo magharap kapwa Pilipino? Ayun. Isip ko, kaya ko bang saktan ng isang batang babae? Tama. Kahit nasabihin natin show lang yun, siyempre yung balibag mo siya o parang hindi, hindi okay, di ba? Pero tingin ko po kung maglalaban kami ni Roxy, ay gagalingan ko po. Gagawin ko pa rin ang aking makakaya para magbigay ng aliw sa inyong mga manonood. Ayun. Okay. So, halimbawa, mayroon tayong mga kababayan na interesado, lalo yung mga nanonood ngayon sa atin, interesado silang maging katulad mo. Pwede ba? Pwede po. Nagsisimula po yan sa conditioning training. Kailangan lang po natin alalahanin na kailangan fit po tayo dahil sobrang intense po yung workout. Usually po, cardio. So, ang advice ko siguro para sa mga gustong magsimula sa pro wrestling ay simulan nyo na pong tumakbo. Araw-araw, 30 minutes hanggang 1 oras na non-stop hanggang kung sa tingin nyo confident na kayo, saka po nyo hanapin ang mga pro wrestling schools sa paligid niyo. Okay. Sa Maynila po, meron po tayong 2 pro wrestling schools doon. Ang 2 promotion natin doon ay nagngangalang Filipino Pro Wrestling or Phil Pro Wrestling at Manila Wrestling Federation. So, check nyo na lang po sila sa internet at sila po ay tutulungan kayo para ma-achieve ang iyong pangarap na maging wrestler. Ayun, sa age naman, walang problema. Sa age, wala pong problema. Hanggat kaya. Hanggat kaya po. Yun po, puso lang po ang puhunan. Hard. Ayun, okay. Kung meron pa akong hindi na itanong, go ahead. Kung may gusto kayong patanungan, pwede niyo po akong i-follow sa Facebook. Ang pangalan ko po ay Kuya Bern. Yung taong nakasando at naka-orange na pants. Pwede ba sabihin pants or spandex? Parang legging. Parang leggings po. Yes. At follow niyo rin po ako sa Instagram, Kuya Bern. At yun din po yung profile picture ko. Madaming Kuya Bern pero ako lang po ang wrestler, nagngangalang wrestler na Kuya Bern. Ako lang po. Ayun. Okay, anyway, yung bang parents mo, yung mga loved ones mo na nanonood sa'yo, okay lang ba sila sa ginagawa mo? Ang pinakauna ko pong fan at hindi fan ay ang aking asawa. Fan po siya dahil sinusuportahan niya po ako na mag-training, na kumain na maayos, Ayun. na mag-ensayo, at umaattend siya sa lahat ng wrestling shows ko. At pinopromote niya din po sa mga kaibigan ko. Very supportive. Very supportive. Pero hindi po siya fan in an aspect na ayaw niya po na masyado akong parang Jollibee. Oo nga. Pero yun yung benta sa mga tao Yun yung po yung gusto ng tao kay Kuya Bernie. Masyado siyang jolly. At ganun po talaga ako as a human being. Naku, ang galing naman na tama-tama. Parang sponsor yata ng station. Chicken Joy. Chicken Joy. Oo. Okay. Aside from na wrestler, talagang saludo kami sa inyo. Lalo na ating mga sundalong nanonood. Tingnan nyo
Filipino wrestler, UAE ba o Dubai lang siya sa ngayon? Sa ngayon po, Dubai pa lang Dubai po. lang siya. Pero pinaplano ko na po na ako'y magtanghal sa iba't ibang panig ng mundo. Kinakailangan ko lang po na ayusin ang aking mga papeles sa trabaho. Dahil meron pa rin po akong trabaho. Isa pa rin po akong hamak na OFW sa umaga, overseas Filipino worker, at isang OFW sa gabi, overseas Filipino wrestler. Tingnan mo muna kasi sabi mo nga, OFW ka sa umaga. So, ibig sabihin, yun yung talagang ano mo, di ba? Source of income. Tama Ito po. bang sa pagre-wrestler mo kayang pantayan yung umagang trabaho? Malayo po. Hindi. Sa ngayon, ang realidad po ng pagiging wrestler ay hindi niya mapupunan ang isang trabaho ng isang manggagawa sa nakakalungkot sabihin dahil hindi pa po ganun kaunlad ang industriya ng pro wrestling sa Middle East and pati rin po sa Pilipinas. May mga pro wrestlers din po tayo sa Pilipinas. And correct. I am happy to say na yung mga wrestlers ko sa Pilipinas ay meron na pong programa sa television. Yes. Mapapanood niyo po sila sa RJTV. And sila po ay kumikita na ng marangal sa kanilang ginagawa. And yun po yung pangarap natin na mangyari. And sa mga sponsorships po, yung mga gusto mong sponsor. So sa ngayon, parang passion ba? Matatawag yung ginagawa Opo. mo. Isa po siyang passion project na kung saan ang fulfillment po namin ay makita ang mga audiences na masaya, na excited po sila na pumunta at mas excited sila na pumunta ulit pagkatapos umattend ng isang show. Yung po yung nagpapaligaya ng aming puso. Ayan, talagang saludo tayo, no? Kay Kuya Bern, no? Sana meron pang mga Pilipino na maging katulad niya na ma-inspired na sa kabila ng masasabi natin, sa height mga kalaban ni Kuya Bern, lalaki, di ba? Malaki po. Pero tingnan mo, di siya umurong, ano? Puso lang po. Oo. Puso lang po ang puhunan. Anyway, aside from being a popular wrestler, si Kuya Bern din po ay isang musician. Ayan. Kuya Bern, konting ano lang po tungkol sa iyong pagiging musician. Konting background lang po. Oo, yan. Nagsimula po ako maging musician nung ako ay 15 years old po. At ako ay nagtumutugtog ng bass guitar. At ngayon po ay bumuo kami ng band ng aking asawa nung around 2019. And yung band namin ngayon ay naging duo na lang, ako at ang aking asawa. Ang pangalan ay Espervin. Ayun. Ito pong Espervin ay sobrang layo sa persona ni Kuya Bern. Oh. Si Kuya Bern ay sobrang jolly. Si Kuya Bern ay siyahin at yes. masyadong nakangiti. Sa Espervin, lahat ng darkness, lahat ng problema namin, lahat ng hinanakit, hinanaing ay binubuhos namin galing sa musika. So instead na saktan namin ang aming kapwa o magsaktan ng mundo, sinusulat na lang namin ito, gumagawa kami ng musika at ine-express na lang namin doon. Wow, kita nyo musician at sila rin ang mga composer, right? Yes ang inyong po. kinakanta. Opo. So ano naman ang inspirasyon nyo sa pagkukompose nyo ng inyong awitin? Ang inspirasyon lang po namin, parang si Kuya Bird, puso lang po ang puhunan. Pero ang makatotohanan ay lahat ng lungkot, lahat ng hinanaing, lahat ng challenges sa buhay na hindi namin kayang masolusyonan at the moment, sinusulat po namin yun as a kanta. And lahat ng struggles, ginagawa naming lyrics, yun yung inspirasyon na pag tayo naghihirap, manadig lang tayo sa kung ano yung pinaniniwalaan natin. At yun po yung magliligtas sa atin. Ayun. Sa atin. So what kind of music yung inyong compose? Ito ba parang ang dating yung rock o merong sweet o love song o ano, di ba? Ganun yung mga music. Halo-halo po eh. Talagang ano. Halo-halo po kasi ang buhay ay para po sa amin, ang buhay ay makulay, ang music ay makulay din dahil hindi siya dapat malimitahan ng sweet, ng galit at ng maingay. Ang buhay ay halo-halo. So parang ganoon din po yung music namin eh. So may halong rock guitar, mayroong halong sweet na piano, may halong sweet na boses, pero minsan merong galit na piano, galit na gitara.
Dahil sa buhay, ganun po talaga nangyayari. Ups and downs po. Ayun. So, ang pagiging musician ninyong mag-asawa is ano pa rin? Passion pa rin. Passion po, and it's a way na bonding din po namin as mag-asawa sa nag-enjoy kami sa parehas namin gusto. Ayan, okay. So, hingan na lang natin ang mensahe itong si Kuya Bern, pero huwag kayong maglilipat ng inyong channel kasi makikilala nyo ang kanyang asawa. The woman behind Kuya Burns. Bakit siya naging wrestler? Tingnan natin kung wrestler din yung kanyang commander, no? Antabayanan niyo po yan. So, Kuya Burns, yung mensahe para sa ating mga OFW at syempre, yung ating matatapang na mga sundalo, nanonood sila. Hello po, ako po si Kuya Bern at ako po ay nagpapasalamat unang-una sa ating mga sundalo na binubuhos ang kanilang buhay para protektahan ang ating bansa at para protektahan tayo sa mga masasamang mga nilalang sa mundo. At kami po ay saludo sa inyo, sa inyong determinasyon, sa dedikasyon ninyo at kayo po ay isa sa mga inspirasyon ko kung bakit ko sinasabi lagi na puso ang puhunan dahil kung walang puso, hindi nyo matutupad ang iyong mga adhikain sa buhay. Yes. At sundan lang po natin lagi kung ano yung ating nararamdaman at laging dapat mangibabaw ay ang pag-ibig mula against anything else. Ayan, ang bayanan niyo po yung kanya naman commander ng ating isusunod na kapanayamin. Siyempre, hindi yun wrestler. Iba naman yung kanya. Baka si Kuya version ni wrestling at tiniit siya ni commander. Okay, at siyempre, tayo po yung mapapanood at mapapakinggan sa DWWD 1134 kHz ng inyong mga radio sa AM. Kahit sa ampung lugar, may radio, kahit wala internet, mapapanood at mapapakinggan po kami. At siyempre po, ang ating pong Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. At pag po kayo maglipat na inyong talapitan, kami po yung muli magbabalik. Thank you so much, Thank you po. Congrats po. Thank you po. So many questions. I fear it. Maybe tomorrow might lose it. Offended by your nonsense, distracting my conscience, distrusting your common sense. It's already gone. I'm trapped inside my own Okay, muli tayo magbabalik sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya, at iba pa. Ito po ulit si Terry Alpa. Siguro makikita niyo po, ayan, tatlo na kami. Siya yung sinasabi ko sa inyo kanina na the woman behind the Filipino wrestler. At kanina, medyo nag-backer ako sa pag-MC ko, sa pagkakilala ko sa kanya. Kasi, grabe, ngayon lang ako nasabak sa ganun eh. Imagine ako yung nagpapakilala, kunwari ako yung MC ng wrestling. Pero ngayon, iba naman tayo. Siyempre, kasama naman natin ang may bahay ng ating Pinoy wrestler here in Dubai. Walang iba kundi si Liz. Hello, Liz. Hello po. Bati ka muna sa ating mga followers and viewers ng Armed Forces Radio. Hello po sa mga followers po ng Armed Forces Radio. Ako Yeah. po si Liz. Saka syempre, kilala niyo na po siya. Okay. Yun yung kaibahan nilang dalawa ngayon. Nakikita natin, ano. Okay. Kanina, napag-usapan namin ni Kuya Burns yung tungkol sa music. Kasi sabi ko nga, bukod sa isa siyang magaling na wrestler, isa pa rin pala siyang mahusay na musician. At yun nga, nabanggit niya na kayong dalawa talaga yung partner ano, sa pag-awit, no? So, kanina, sabi nga niya, kayo rin yung nagko-compose ng inyong mga kanta. So, bilang mag-partner, kailan nyo ba na-discover na kayo pala ay may mga talento na ganyan na pwedeng pagsamahin at magkaroon ng makabuo ng isang
magandang performance o music? Paano kayo nagsimula? So, bali po kasi drummer po talaga ako. Tapos po, medyo parang hindi ko po ma-express yung music sa pagdo-drums. Kaya gusto ko po sana mag-venture sa paggawa ng sariling music. Ayun. Kaso lang po, it just so happens na meron pong friend ako na nag-send po ng parang contest sa Instagram na magkakaroon daw po ng parang free one single song na recording. Tapos, kailangan mo lang magpasa ng original song mo. Tapos, sila na yung mag-record, produce lahat and everything. Tapos yun po, so sumali po ako doon, nag-send lang po ako ng isang acoustic na song. Tapos, nag-audition po ako, tapos, nanalo po ako doon. Ayun. Tapos, doon na po siya nag-start na parang, ay, pwede ko palang gawin yun. Na pwede po palang mag-start sa ganun. Okay. So, by that time, ikaw lang yun. Apo, by that time, ako lang po yun. So, lahat po ng instrument, ginawa ko po siya, ginagawa ko po talaga siya lahat. Tapos, syempre, ano lang naman po, basic lang naman po yung alam ko sa sa mga instrument. So, dati, nagkaroon po kami ng banda. Bali, 4 po kami. Okay. So, bali, ako po yung vocalist, tapos nag-send po, tapos may drummer, tapos may guitarista, tapos siya po yung bassist. Wow, galing talaga. Tapos, yun po yung 4-band setup po namin before. Kaso lang, medyo nagkaroon pa ng problema sa mga scheduling issues. Kaya ngayon po, mas naisip po namin na mas maganda po na mag-gitara po siya. And then, synth ako, tapos may mga electronic elements na lang po sa mga drums na pre-program, mga ganun po. So, medyo technical na. Okay. Anyway, bago tayo tumungo pa sa mga iba pang mga pangyayari sa buhay na itong dalawa nito, kasi di ba, nagtataka ko, di ba, yung bang medyo konting tanong tayo, saan ba kayo nagkakilala at paano? Kasi, okay, background lang. Iniisip ko po kung sasabihin ko po yung totoo o hindi. Pero, Sige, sabihin ko yung totoo. pero yung totoo po, sa totoo po talaga, sa online dating site po. Dating application. God! Meron pala no na Opo. Pilipino din. Usually, di ba parang foreigner to Opo, usually foreigner yung mga Oh, matches yeah. doon. Sa ating mga nanonood, yung mga medyo wala pang partner. Totoo pala yan. Oh, Opo, meron po palang. meron palang gano'n. So, that time, nasan ka noon? Nung time po na yun, ako, nagbaba? Nagbabanda ka na rin? Actually, wala pa pala akong banda. Wala akong Parang, banda sa Dubai. parang Puro- ano pa lang, libangan mo lang gano'n. Nag-drums na po ako sa Pilipinas. May banda na po ako Ay, sa meron Pilipinas. na siya. Hawakan Ito ko yung naman, mic para sa inyo. Okay lang. Ito naman Pwede po tayo maghawak si dito lahat. Kuya Bird. Pasensya na kayo. Ano yung mic namin na ano yung isa. So si Kuya Bird, saan ka naman nung time na yun? Nandito po ako noon sa Dubai. Po kami sa isang dating app ng 2017 po. Ay, alam po niya yung date. It means talagang very memorable. Very memorable po talaga. Ang first day po namin ay July 8, Wow. 2017. Talaga. And then, tinatawag pa rin ba na yung online relationship or LDR, gano'n? Ay, hindi po kami LDR. Nakita po kagad Nakita kami. agad. Opo. O, yun, nakita nyo, no? Possible lahat na mangyari, no? Hindi laging LDR lang. Kailangan talagang seryoso ka. Kita kayo. Opo. So, malaman ko, saan ba kayo nagkita? Masaya po. Ikaw nga, sige sabi, ikaw na. Kami po ay unang nag-date sa isang computer shop. Wow! Kami po ay parehas na naglalaro ng video games. At ang unang date po namin, naglaro po kami ng video games. So, sa Pilipinas? Dito po, sa Dubai. Ang tanong, kinuha mo siya? Nag-chat po kami dun sa online dating app. Mhm. Sabi po namin, Ay, nandito na po ako nun. nandito rin Nandito po siya. ka na. Opo. So, hindi dahil sa kanya. Dito. Dito na po kami nagkakilala sa Dubai. Dito na kayo Opo. nag-meet talaga. Opo. Pero, by chance, nasa Dubai na siya. Kasi sabi mo, nasa Pilipinas siya nung una, di ba? Ay, hindi po. Talagang dito na Parehas rin. po kami nasa Dubai. So, dito talaga namuko Opo. yung isang pagmamahalan. Yes. Alam ko, recently lang itong kinasal, di ba? Para ba kayo ba yun?
Ano ba yung ibang couple yung nakwento sa akin? Kinasal po kami ng, mag-2 years na po kami sa civil wedding namin ng November 3. Kinasal po kami ng November 3, 2021. Talaga, memorize niya. So, wala niya po yung date. Sige. Tapos, At kami po ay mag-2 years na sa November 3. At kami po ay masaya. upo naman, kita naman sa kanilang mga music. Kung mapapakinggan nyo sila, ang galing-galing nilang dalawa. Anyway, tanong natin, si Liz, yung pagiging wrestler ng iyong sweetheart, okay lang ba sa'yo? Kasi Opo kanina naman. tinanong ko siya, sabi niya, may parang okay, parang hindi. Okay lang po. Gusto niya yan eh. Kasi parang ako, pag yung ako lang, halimbawa ako si Liz, tapos yung husband ko gaganyan, papayagan ko siya. Kasi parang nakaganti ako pag namababae. Kaya hagis siya. Mas maganda po yan, no? Diba? Okay, ayan, nakita niyo yung mag-sweetheart na from wrestling, naging musician ngayon, napapakinggan natin at napapanood sa mga iba't ibang place dito sa Dubai, yung mga gig nyo. Siguro, mamaya po, ang papanurin naman nila yung inyong music para makita nila itong mag-asawa na to o mag-sweetheart na ito na talagang match na match saan man sila naroon. Sa music, sa pagiging composer, at sa pagiging wrestler. Kasi nanonood daw si Mrs. pag naglalaro ito, nag-ano to sa ring eh. Okay, so ano pa yung mga pwede mong idagdag na hindi ko na itanong? So, Bilang OFW, ano ba yung work mo? Ay, architect po ako. Ayan, tayo, architect and wrestler. Okay, so ilang taon ka nang nagtatrabaho as architect dito sa Dubai? 8 years na po. Dito. Wow, 8 years na. So, 2 years na kayong kasal. Opo. Opo. So, bale, 8 years po kami yung overtime. Ganun po sa architect. Ayan, dito. nakita nyo ha, sa ating mga nanonood mga OFW, ayan ang ating couple, successful, masasabi natin. At siyempre, bago tayo magpaalam, alamin natin at bigyan natin kano ng mga inspiring words mula dito sa ating sweet couple ngayon. Miss Liz, ano ba yung mensahe mo para sa ating mga OFW? Masasabi ko lang po, laban lang po. Laban lang. Yung advice mo sa kanila. Fight the good fight. Oo, Yes. di ba? Okay, ayan. Kanina, nagkaroon na ng mensahe ito sa ating mga viewers and followers. So, si Miss Liz na lang, bilang musician, mga Pilipino, pero hindi nila maipakita. Ano ba yung mga dapat nilang gawin? Baka meron kang magandang tips para sa kanila. Actually, very short lang po yung gusto kong sabihin. When it comes to music naman po or anything na related sa art, just express lang po kung anong gusto mo i-express. At hindi mo kailangan ng judgment ng ibang tao. Yun lang naman po. Okay. Alam mo, napanood ko siya. Kagabi yata yun, galing niya mag-drum. Kasi ako frustrated drummer din ako. Kailangan siguro bigyan niya ako ng konti pa. Kasi yung family ko rin talaga mga banda. Siguro si ex kaya siya ganyan. Ako, frustrated drummer, frustrated guitar, lahat yan. Bagay, pinakinabahan ko rin naman yan nung nandito ako sa Dubai, way back. Huwag natin sabihin yung year. Kaya, alam ko ang damdamin, ang saya ng isang musician na katulad ni Liz. Kaya nung kagabi nakita ko siya nagda-drum, ay nakikita ko yung sarili ko, ganyan po noon. At natutuwa ako na talagang very talented. Hindi lang po siya sa drum, sa keyboard, no? Diba? Hindi yung konti. Talagang ang galing. So kung kaya ni Liz at ni Burns, yung pagiging matagumpay nila, kaya nyo rin yan. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kaya tayo narito, nag-interview tayo ng mga buhay ng ating mga OFW, yung mga successful, inspirasyon para sa inyo. Para siyempre, kayahin ninyo yung kanilang mga ginagawa, yung tiyaga nila, tsaka hindi basta-basta nakakamit ang tagumpay. Talagang inilalaban yan, sabi ko ni Kuya Bern, puso, at sabi naman ni Liz, lapan. Talagang magkano magkabats. Anyway,
ang inyong pansamantalang pamamaalam? Go ahead. Naku, pati sa pagpapaalaman, nagbibigayan sila. Dahil po ako ay ang pinakamadaldal sa aming pamilya, ako po yung papasalamat sa inyong pakikinig sa sa programa na ito. At kung nais niyo po kaming i-follow sa mga social medias, pwede niyo po kaming sundan sa Facebook at sa Instagram. Ang pangalan po namin ay Espervene. Ang spelling po niya ay Espervene. Espervene. At mapafollow nyo rin po kami sa Spotify kung gusto nyo mapakinggan ng aming music at sa YouTube. Ayan, okay. Okay, panuorin ninyo ang pangalan ng anyong group. Espervene. Yan, wag mo maglilipat. Yan talaga. I-play po natin ang kanilang video. Looking for an obvious reason with careless eyes and weary hands. Looking for a garden of Eden with colorful skies and sacred hearts.